Isang magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Ay nako, kaninang umaga ay nag-snow na sa amin, ano? Unang-unang snow ng season. First snow of the season. Pero hindi naman ganun kakapal, ano? Konti lang. Oh, napaka-kaunti lang. Parang dusting lang. But at least, sabi ko nga, aba, medyo mukhang mahabang taglamig ito at mukhang napakaraming snow ang ilalabas nito ngayong taong ito dahil maaga pa po ay nag-i-snow na. Anyway, so kamusta po kayo? Ano? Ngayon po ay Sabado dito sa amin at kanina po ay nagising ako ng 16 degrees Fahrenheit. Ano? Medyo malamig. Alright, so pag-usapan natin itong naharap na kaso ng perjury. Dito si Marcoleta, ano? Itong si Marcoleta, si Senator Marcoleta, alam naman natin ito nangyari dito, ano? Para sa lahat na hindi nakakaalam. Ito pong si Marcoleta ay nag-submit ng Statement of Assets and Liability na meron daw siyang 52 million na Statement of Assets, ano? Yan daw ang kanyang ari-arian sa ngayon, ano? Maganda ka nito, nag-submit din siya ng Statement of Contributions and Expenditures. Alam nyo po, yung Statement of Contribution and Expenditures, yan ay sinasabit ng mga kumakandidato, ano, within 30 days after the election, ano, sasubmit nila yan sa COMELEC at i-declare nila kung sino yung mga tumulong sa kung magkano yung naggastos nila at kung sino yung mga tumulong sa kanilang kandidatura. Yan po ang hinihiling ng COMELEC or else hindi ka papayagan ng COMELEC na mag-assume ng office. Alright? So yan po ang violation niya kung sakasakali. Ngayon, so nagsubmit po itong si Marcoleta, no, ng Statement of Contributions and Expenditures ng 120 million. At doon po sa 120 million na sinubmit niya, doon po sa statement niyang yon, wala pong nakalagay kung meron bang mga nag-donate sa kanya. Kung may tumulong sa kanya, kung magkano ang yung mga donasyon na natanggap niya, ano? Kasi po yun ay requirement ng Republic Act 7166, ano? Section 14. So, ang nangyari, itong malilikot na isipan ng ating mga kababayan, mga nagbabantay ng ating korupsyon, mga nagkukorap, ano? Napansin yon na ang kanyang Statement of Assets and Liabilities ay 52 million, tapos sa kanyang SOSE or Statement of Contributions and Expenditures noong kumandidat siya ng kanyang senador, aba ay gumastos siya ng 120 million at walang tumulong sa kanya ayon sa statement ng contribution and expenditures. So, saan ang galing yung labis, ano? Yung labis na pera from 52 million to 120 million. 'Di ba? Parang 68 million. Tama ba? Oh, correct me if I'm wrong. 68 million ang lumabis. Saan galing yung pera na yon? Ha? In excess of his assets and liabilities. So, ang nangyari po, tinanong siya sa isang national TV. Tinanong siya, no? Kung bakit ganon ang kanyang statement, ang kanyang mga isinubiting dokumento, ano? Ganong wala namang ayon dun sa Statement of Contribution and Expenditures, wala namang nagtumulong sa kanya. So sinagot niya, ano? Sinagot niya, ang paliwanag niya ay ganito. Meron daw namang tumulong sa kanya, nag-donate, no? May nag-donate daw sa kanya sa kanyang kandidatura. Ang hiling lang daw ay huwag sabihin ang pangalan, ano? Yun, anonymous ba? Huwag isabihin ang pangalan ng kung sino man yung nag-donate. So, secret, di ba? Ganon, parang ganon. So, yun ang ginawa niya. Ginawa niya secret, ano?
Hindi niya sinabi. Hindi niya dineclare. So, hinamon pa niya. Sabi niya doon sa national TV, wala namang masama doon sa ginawa ko. Wala namang batas akong na-violate. Meron ba? Parang ganoon, ano? Kaya talaga siyang yung audacity. Tinatawag nga natin, Talagang ang yabang pa niya. Abogado to, abogado. Puno. Okay. So, ngayon po, ito ang tanong. Meron po talagang violation. Ang violation ay doon po sa Section 14 nga na sinasabi ko ng 7166 ay meron pong nagsasabi doon, sinasabi na dapat sabihin lahat doon sa Statement of Contribution and Expenditures ang lahat kung magkano ang nagastos ng kandidato at kung sino ang tunay na pangalan ng mga taong nag-donate sa kanya kung meron man. Kailangan niyang i-declare. So, dun pa lang po, yung kanyang sinabi na yon na walang nag-donate sa kanya ay meron na pong violation. Tandaan po natin, ang pagsisinungaling ay may karampatang parusa. Perjury po yan, pinanumpaan yan. Pinanumpaan. So, anong nangyari? Meron pa pong violation pala. Itong si Marcoleta, Section 98 ng Omnibus Election Code. Dalawa po. So, ibig sabihin, dalawa ang kanyang na-violate. Omnibus Election Code, Section 98 at 7166, Section 14. Na pareho pong nagre-require na sabihin ang pangalan ng mga tunay na nag-contribute sa kanya. Hindi po pwedeng secret. Okay. So, ang ginawa ng mga ng COMELEC, motu proprio na naman po hiningan ng statement ito si Marcoleta at binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Ayan, hindi pa po nagpapaliwanag. So, meron din pong isang grupo ng mga mambabat ng mga abogado na nag-file din ng complaint sa COMELEC. Now, aside from the COMELEC sa violation na sa Omnibus Election Code, at saka sa 7166, nag-file din po itong grupo ng abogado na ito sa Ombudsman for perjury. Perjury, siya rin pagsisinungaling. Sa kanyang mga pinanumpaan na dokumento. Yan po, maliit man ang parusa dyan ng pagkakakulong, yan po ay I think 6 months to 6 years. At pwede nga po hindi po makulong dyan si Marcoleta dahil yan ay probationable at tawag natin. Pwede naman mag-probation. Pero ang maganda po diyan, pag siya'y na-convict, ay hindi na siya po pwedeng kumandidato uli. Perpetual disqualification. Perpetual disqualification to hold public office. So anyway, matanda naman yan si Marcoleta. So baka naman baliwalaan sa kanya. So yun po ang maaari niyang kaharapin. Na ngayon po ay nakafile na ang kaso at pinagpapaliwanag na siya ng COMELEC at ng ditong ombudsman. So, ayan. Malalaman natin kung anong mangyayari diyan. Hindi ko rin alam kung paano niya lulusutan yan. Bilang isang abogado rin po, medyo mabigat-bigat yan. At inamin niya yan, Inamin niya sa harap ng publiko, sa TV, sa national TV. Alam niyo po, yan pong pag-amin na yan, na ang tinatawag namin dyan, admission against interest. Yan po yung mga ina-admit ng isang tao
na wala na during that time na inadmit niya, alam niyang wala siyang ah, ano ah, kinakaharap na violasyon, na mali. So kaya nga sinabi niya wala namang ganyan, wala namang masama doon, wala siyang ginawa daw masama. So that is actually a declaration against interest. Inamin niya ha? na, na hindi niya sinabi ang pangalan. Inamin niya. So, alam niyo po, ang yung pagsasubmit ng statement of contribution and expenditures at saka yung mga violation of yung Omnibus Election Code. Alam niyo po, ang dahilan po diyan ay kaya hinihinga ng mga pangalan at kung magkano ang dinonate ng mga taong nag-donate sa iyo. Para nga po maiwasan itong nangyayari sa Pilipinas, sa gobyerno. Ano nangyayari? Sobrang corruption po. Sobra ang corruption. Ayan. Kaya po, dapat makikita natin na kunyari, may nag-donate na isang contractor at yung contractor na yan ay binibigyan ng tawag nating pabor ng kung sino man yung mambabatas na binigyan niya ng donasyon. Yan po ay tinatawag na graft and corruption na naman. Ayan, bibigyan ng pagkakataon yan. Ngayon si Marcoleta na magsalita kung sino yung nag-donate sa kanya. Baka maya-maya, yung mga yan ay baka lang, baka yung mga contractor na mga diskaya nagbigay sa kanya. Kaya siguro pinipigilan niya na magkaroon ng restitution ng mga diskaya. Tandaan niyo, parang na lang siyang abogado ng mga diskaya. Noong siya yung mga diskaya ay lumalabas pa sa Senado. Parang pinagtatanggol pa nga niya. So, yan po yan ang iniiwasan. Kaya sinasabi po ng batas na yan na i-declare ang lahat ng mga nag-donate sa iyo. Para malaman, pag yung binigyan mo ng pabor, ay graft and corruption yan. Okay? So, abangan natin, nasusunod na kabanata diyan kay Marcoleta na yan, Tingnan natin kung paano niya palulusutan. Okay, o baka naman, sabi ko nga, ang gobyerno, isang napakalaking sindikato. Baka naman pagtatakpan na naman ng gobyerno. Okay? Magandang araw po. Bye-bye!